Hi guys, so medyo ganito yung lighting natin kasi ayoko na mag-ilaw, mag-iingay yung ibon at gusto kong gawin tong video na to. So flashlight na lang ng cellphone ko yung gamit ko. Anyway, pag-uusapan natin or sasabihin ko lang sa inyo yung about sa naiisip ko lately or dun sa mga napanood kong video din nung nakaraan. Kasi alam nyo yun, kapag kayo ay nasa isang relasyon na ang naging karelasyon nyo ay dating sanay ng mag-isa, nakilala nyo sila, nasanay na sila sa buhay, na solo sila, or matagal nyo na silang kilalang nag-iisa lang sa buhay. Kumbaga independent, mapababae man yan, mapalalaki man yan. So alam nyo yun, kapag karelasyon nyo na yung mga ganong klase ng tao, lagi nyo nang iisipin na dapat alam nyo yung mga limitasyon nyo sa personal na buhay. Hindi porket, I know, kailangan yung maging magkatuwang sa maraming bagay. Pero lagi sana natin isipin na yung mga ganyang klase ng tao, kapag naging karelasyon natin yan, additional na lang tayo sa kaligayahan nila sa buhay. Yung magiging kasiyahan na lang nila kung kaya natin sabayan yung mga trip nila sa buhay at yung mga kung ano yung kaya nilang gawin. Alam mo yun? Parang, yun nga, para lang tayong icing sa ibabaw ng cake na mayroon sila. Ganun na lang yun. So, dapat alam natin irespeto or dapat alam natin yung mga boundaries natin sa pakikialam natin sa mga personal choices ng bawat isa. Kasi alam natin, bago natin nakilala yung taong ganito, marami nang pinagdaanan sa buhay. Alam na nila yung mga don'ts and do's na ginagawa nila. Alam na nila kung paano nila gagawa ng paraan yung maraming bagay na kinakaharap nila. At kaya na nilang malagpasan yung kahit na anong pagsubok sa buhay na meron sila. Lalo na kay kung mga nasa 30 plus or early 30s or mga 30 plus na yung taong to o yung mga taong yan. Kasi for sure, ang dami na nilang pinagdaanan. Ang dami na nilang naging lapses sa buhay na kinaya nilang ibangon yung sarili nila. So, hindi tayo para i-judge kung ano yung mga naging desisyon nila sa buhay. Dahil alam nila yun sa sarili nila kung bakit sila umabot sa ganung punto, kung anong nagawa nila. For sure, alam mo yun, nahimay na nila yun sa isip at puso nila. Kaya tayo, nandyan lang tayo para samahan sila sa kung ano pa yung mga pangarap nila in the future, kung ano pa yung mga gusto nilang maranasan sa buhay. Tinanggap tayo niyan ng mga taong yan. Dahil alam nilang mahal nila tayo, alam nilang magiging masaya sila kasama natin. So alam mo yun, but we should know how to limits or kung paano tayo magbibitaw ng salita or desisyon sa mga taong to. Lalo na kay kung nandun na sa point na, alam mo yun, kasi pag-usapang hiwalayan, yung mga ganyang klase ng tao, hindi na yung takot mag-isa, hindi na yung takot maiwan. Kasi for sure nakaranas na yan sila. So alam na nila kay kung paano nila i-handle yung sarili nila sa mga sitwasyon na pwedeng mangyari. Or must say, prepared na yung mga yan, kumbaga, na mag-isa. Alam niyo yun? So, kakayanin nila na magsulo sa buhay dahil nakaya na nila ng ilang taon sa buhay nila. Oo, mas masaya na may kasama, mas masaya na nandyan kayo, pero sa oras na usapang iiwan sila sa ere or alam mo yun, mas kailangan na nilang piliin yung sarili nila over sa mga taong nagbibigay ng tuwa or sakit or stress na sa buhay nila. Kaya nila, kakayanin nilang mag-isa. Kaya hindi sila magbeveg para magstay kayo or manatili kayo. Hindi sila, alam mo yun, hindi para magpaawa sila para magstay kayo. Hindi na yun maghahabol for sure. So, ingat tayo sa mga nagiging desisyon natin kaya kung nasa ganito tayong sitwasyon or nasa ganito tayong relationship. Kasi mostly, yung mga ganyan, kasi for sure,
mas pipiliin na nila yung mas makakabuti sa kanila. Mas pipiliin nila kay kung ano yung mas nararapat para sa, alam mo yun, healthy mindset, payapang pag-iisip, payapang buhay. Hindi na nila gusto yung mga magulong sitwasyon, hindi na nila gusto yung mga, alam mo yung komplikadong situation sa buhay. Gusto na lang ng mga yan mag-survive, magpatuloy, gawin yung mga gusto nilang gawin. Alam mo yun? Hindi na sila nandyan para makipaghabulan sa mga bagay na hindi naman nila kailangan habulin or hindi naman deserve na habulin. Hindi na sila para magpaawa, hindi na sila para, alam mo yun, umintindi ng mga bagay na alam nilang pwede namang hindi na nila intindihin. At hindi na rin sila nandyan para, alam mo yun, magmakaawa sa inyo na magstay, na magmakaawa sa inyo na ipaglaban nyo sila or alam mo yun, ipanalo yung kung anong meron kayo. Kasi yung mga yan, hahayaan na lang kayo kung ano yung magiging passion nyo sa buhay. Kahit labag sa loob nila, susuportahan kayo niyan. Ibibigay nila yan. Kung sa tingin nila, doon kayo magiging masaya. Kung ipaparamdam nyo na doon kayo magiging masaya, yun yung ikakaligaya nyo. For sure, ibibigay niya yan. Ibibigay nila yan. Kasi nga, yun din ang gusto nila para sa sarili nila. Yun din ang hinahangad nila para sa sarili nila at alam nila yun. So, kung sa tingin nilang hindi sila yung makakapagbigay nun sa inyo or kung sa tingin nila hindi kayo yung makakapagbigay nun sa kanila, for sure, ready sila na i-let go kayo. Ready sila na mag-sacrifice. Kasi yun nga, alam na nila, naka-ready na yung mindset ng mga yan. Sa dami ba naman ng mga pinagdaanan nila sa buhay, sa dami ng experiences nila sa buhay, ang lawak na at ang layo na ng perspective nila sa mga bagay-bagay. So, alam mo yun, kung hindi nyo sila kayang sabayan, kung dumarami yung insecurities nyo sa mga taong kapartner nyo na ganito yung mindset, ganito yung takbo ng isip, sana gawin yung motivation yun para at least man lang, di ba, makaya nyong intindihin kung saan sila nanggagaling at makaya nyong gawin kung ano yung mga kaya nilang gawin. Pero kung gagamitin nyo yung mga insecurities nyo as a question or as an issue para hindi kayo magkaintindihan at para alam mo yun, maghabulan kayo ng kung ano na yung narating nyo sa buhay, hindi makakatulong yun sa relasyon na meron kayo. Hindi talaga. Lalo lang kayong hindi magkakaintindihan. So, yun lang. So, yun lang. Na-share ko lang. Thank you for watching. Bye. Good night. And it's me, Jelena, your Shakalang alipin ng Salafi dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Comment na rin kayo kung taga saan kayo, guys. Baka